natulog si Micah ng gabing iyon. Dahilan para mahuli na naman siya ng gising. Agad niyang sinipat ang maliit na orasan na nakapatong sa lamisita. Mag-aalas 7 na ng umaga noon. Mabilis siyang bumaba sa kama at saka dumungaw sa bintana. Kasalukuyan palang pinupunasan ni Mang Dado ang kotse ni Cedric. Halos takbuhin na niya ang pababa ng hagdan para lang maabutan ang binata. "Babe!" Sigaw niya nang matanaw niya itong papalabas na ng pinto. Tumigil naman ito at tumanaw sa kanya. "Kumain ka na, nakahain na ang pagkain." Anito. "Hindi mo ba ako isasama?" Tanong ng dalaga. "Next time na lang. May sinushoot kaming commercial ngayon eh." Malungkot na napatango si Micah. Ni hindi man lang kasi ito humalik sa kanya, gaya ng dati nitong ginagawa. Nangilid ang luha sa mga mata ni Micah. Sobrang bigat na kasi sa pakaramdam niya ang ginagawang iyon ni Cedric. Simula kasi nang bumalik sila, naging malamig na ito sa kanya. Bukod sa hindi na siya nito sinasama sa opisina, hindi na rin siya nito nasasabayan sa pagkain. Madalas din ay gabi na ito kung umuwi. Panay ang tanaw ni Micah sa malaking orasan na nakasabit sa dingding. Malapit na kasing dumilim pero hindi pa rin umuwi si Cedric. "Micah, kain ka na raw," sabi ni Manang. "Baka raw gabihin na naman si Sir, malipasan ka na naman ng gutom." Ani Millie nang bumungad sa pinto. "Ako na munang bahala kay Miggy." Anito. "Sige, salamat." Matamlay na sagot ni Micah. Sumubo lang ng ilang subo si Micah para pagbigyan si Manang. Pagkatapos ay agad din siyang tumayo. "Tapos ka na? Kakaupo mo lang ah." Sita ni Manang. "Wala po akong gana eh." Aniya habang inililigpit ang pinagkainan. "Sige na, ako na riyan." Ani Manang sabay abot sa hawak niyang pinggan. "Salamat po. Akyat na po ako." Matamlay niyang sagot. Ano na naman kaya ang problema ng batang yun? Bulong ni Manang nang makaalis si Micah. Habang naghihintay kay Cedric, naisipang tumambay ni Micah sa garden. Kumuha muna siya ng ilang lata ng beer sa rep bago siya dumiretso roon. Sa tagal ng paghihintay, naparami ang inom ni Micah, hanggang sa tuluyan na siyang malasing. Biglang napaigtad si Micah nang maramdaman niya ang malambot na salat ng unan. Ang natatandaan kasi niya ay napadukduk na siya sa bilog na mesa sa may garden, sa sobrang kalasingan. Napaupo na lang siya at napahagod ng mariin sa buhok, habang binabalikan ang nangyari ng nagdaang gabi. "Good morning." Nakangiting bungad ni Cedric sa may pintuan. Hindi nakaimik ang dalaga na napatitig lang sa mukha ng binata. "Why?" Nakangiting tanong ni Cedric habang papalapit sa kanya. "Paano ko nakarating sa kama?" Alanganing tanong niya. Napakunot ang noo ni Cedric. "Wala ka bang natatandaan?" Anito, sabay pisil sa pisngi niya. Napatitig si Micah sa binata, hanggang sa mag-flashback sa kanya ang mga nangyari. "I hate you, Cedric. Sinungaling ka. Kala ko pa naman totoong mahal mo ko. Porket nalaman mo na mahal kita, wala kang pakialam sa feelings ko. Hindi mo na nga ako pinapansin. Para akong hangin na dinadaan-daanan mo na lang." Ani Micah, na para bang kaharap lang si Cedric. Walang kamalay-malay ang dalaga, na nooy pinagmamasdan lang siya ng binata. Bahagyang napangiti si Cedric at humakbang papalapit sa kanya. "Okay ka lang ba?" Tanong nito. Halos nakapikit na si Micah nang lingunin niya si Cedric. "Dapat pala maglasing na lang ako lagi para nakikita kita. Mukha ba akong okay, ha?" Singal niya sa inaakala niyang ilusyon, imahe ni Cedric.
Natatawang kinuha ni Cedric ang hawak niyang bote at saka ito naupo paharap sa kanya. Bakit? Ano bang problema mo? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Napakamanhid mo. I hate you. Anya. At sa kanya ito pinaghampas sa balikat. Natawa naman si Cedric. Ako? Manhid? Bakit? Ano bang ginawa ko? Tinatanong mo pa talaga. Iisa talaga ang style ng mga lalaki, no? Puro kayo papol. Tapos, kapag hulog na ang babae, bigla na lang kayong iiwas at hindi magpaparamdam. Anya, sabay agaw ng bote kay Cedric. Natatawang hinuli ni Cedric ang mga kamay niya. Are you saying na nahuhulog ka na sa akin? Tanong ng binata. Sinunggaban niya ng halik sa labi ang binata, sa pag-aakalang dala lang ito ng kanyang imahinasyon. Pero agad siyang itinulak papalayo ni Cedric. Halos magsalubong na ang mga kilay nito nang tumitig sa kanya, pababa sa mga labi niya. Pagkatapos ay kinabig siya nito at siniil ng halik sa labi. Pero agad niya rin itong itinulak papalayo. Nakakainis ka. Pinaglalaroan mo ba ako, ha? Nag-I love you ka na sa akin? At ilang beses mo na rin akong hinalikan. Tapos, ngayon tatanungin mo ko kung nahuhulog na ba ako sa'yo? Ano pa lang lahat ng yon para sa'yo? Kunwari-kunwarian lang? Kaya ba bigla ka na lang lumayo? Ganun ba yun, ha? Halos nabubulol ng sabi niya. Anong karapatan mo na paglaruan ako ng ganito, ha? Napangiti si Cedric. Ako lang naman ang nag-I love you sa'yo, ah. May natatandaan ka bang araw na sinabi mo mismo sa akin na mahal mo rin ako? Napaawang ang mga labi ng dalaga. Kahit na. I kiss you back. I hug you. Isn't it enough? Hindi pa ba obvious nun na mahal din kita? Hindi ba matik na yun? Nangingilid ang luhang sabi ni Micah. Napabuga ng hangin si Cedric. Tinuyo niya ang luha sa pisngi ng dalaga. At sa kanya ito dinampian ng halik sa labi. Why don't you say it? Aniya, habang nakatitig sa dalaga. Noon palang tila natauhan si Micah. Napatili ito ng malakas sabay takip ng dalawang kamay sa mukha. Nang ma-realize niya na totoong kaharap niya ang binata. My God, nakakahiya na naman ako. Bulong niya. Natatawang inalis ni Cedric ang mga kamay ng dalaga na nooy nakatakip sa mukha nito. At sa kanya ito muling dinampian ng halik sa labi. Let's go? Nakangiting sabi ni Cedric. Ramdam ni Micah ang pamumula ng pisngi niya matapos niyang maalala ang lahat. Kaya agad siyang napatakip ng mga kamay sa mukha. Nakakahiya, mukha na naman akong tanga kagabi. Napangiti si Cedric. Anong nakakahiya ron? Ang cute mo kaya kagabi. Nito, nang naupo sa tabi niya. Para tubusin ang sarili sa kahihiyan, sinalubong niya ang tingin ng binata. Cedric, huwag mong seryosoin ang mga nasabi ko. Ganun talaga ako kapag sobrang lasing. Pero wala lang. Naputol ang pagsasalita ni Micah. Nang bigla siyang kabigin at siilin ng halik sa labi ni Cedric. It's okay, babe. Hindi naman ako na-turn off sa'yo. Mas lalo pa nga kitang minahal. Nakangiting sabi nito, sabay pisil sa pisngi niya. Napasibi na lang siya na parang bata habang nakatitig sa binata. Come on, get up. May pupuntahan tayo. Ani Cedric na nooy hinila na ang dalawang kamay niya. Saan tayo pupunta? Tanong ng dalaga. Basta, magbihis ka na. Hihintayin kita sa baba. Sa isang kilalang restaurant siya dinala ni Cedric.
At doon, ipinakilala nito sa kanya si Miss Maria. Babe, I'd like you to meet Miss Maria de Asis, ang magiging wedding coordinator natin. Ani Cedric. Biglang natigilan si Micah na nooy halatang nagulat. Hi, nice to meet you. Ani Micah, sabay abot ng kamay sa babae. Ngumiti ang babae sabay abot sa kamay niya. Pleased to meet you too. Can we start? Namilog ang mga mata ni Micah na nooy napasulyap pa kay Cedric bago sumagot. Sorry, medyo nabigla kasi ako. Hindi ko alam na mag-aayos na pala kami ng kasal. Oh, it's okay. Pwede naman po nating reschedule na lang kung hindi pa kayo handa, ma'am. Ano, nakakahiya naman sa'yo. It's okay, let's start. Nakangiting sabi ni Micah. Okay. Anang babae na nooy nilabas na isa-isa ang daladalang portfolio. Happy? Ani Cedric nang sumulyap kay Micah. Kasalukuyan na nilang binabaybay noon ang daan pa uwi. Himala, may oras ka yata sa akin ngayon. Kunway sabi ni Micah. Wala ba kayong lakad ng Tricia mo? Nanonuyang sabi niya. Biglang itinigil ni Cedric ang sasakyan. Kaya halos mapasubsob na si Micah. Cedric, ano ba? Nangingiting kinalas ni Cedric ang seatbelt at saka bumaling sa kanya. Oh, ano naman gagawin mo ha? Ani Micah, na nooy bahagyang inilayo ang muka. Seryoso ang mukhang kinabig siya ni Cedric papalapit. At saka siya nito dinampian ng halik sa labi. Tricia is just a friend. Anito, nang bumitiw sa kanya. Oh, talaga? Kaya pala hindi mo man lang ako naaalala kapag kasama mo siya. Ni hindi mo nga ako pinapakilala sa kanya. Nangingiting inabot ni Cedric ang mga kamay ng dalaga. Actually, idea niya yung pagselosin ka. What? Anong pagselosin? Sorry babe. Gusto lang naman naming malaman kung may feelings ka na para sa akin. Pigil ang galit na napatitig siya kay Cedric. So all this time pinaglalaroan niyo lang pala akong dalawa? Nagsabwatan kayo para pagmukhain akong tanga? Nangingilid ang luhang sabi ni Micah. Babe, hindi ganun yun. Ani Cedric, na nooy muling tinangkang abutin ng kamay ni Micah. Pero agad itong umiwas. Umuwi na tayo. Nakatingin sa malayo na sabi ni Micah. Babe, ungot ni Cedric. Pero hindi na siya pinansin ni Micah. Naiiling na binuhay ni Cedric ang makina at tahimik nilang binaybay ang daan pa uwi.